Bukod na rin sa mga OFWs na inaasahan nila yung chocolate, matitikman ng anak nila. Yung O mga rubber shoes, may isusuot Oo. sa tamang sukat. So, napakasakit po sa ulo para po sa lahat. Wala po bang pananagutan yung mga consolidators kung sila man yung sinasabi nyo na talaga may kasalanan? Meron po. Yung mga deconsolidators, ganito po yan. Yung mismong deconsolidators, yan po yung mga nasa Pilipinas. Ang ibig sabihin, sa abroad kino-consolidate. Yeah. Pagdating naman sa Pilipinas, Deconsolidate. de-consolidate. Opo. So, ng mga nakarehistrong kumpanya dito sa Pilipinas, yan yung mga deconsolidators, 11 yan, pinapasampahan ko na po ng kaso yan. Ilalabas po namin yung lista ang upang yung mga kababayan natin na magpapadala na naman po ng kanilang mga balikbayan boxes, wag na po sila dyan magpadala o yung mga partners po nitong deconsolidators. Kundi mauulit lang po Isipin po ninyo, mabuti kung rubber shoes, yun nga lang po, baka kinalakihan na po ng mga padadala nila yan. Ang problema po yung mga pagkain, yung mga masisira. Yeah. So, yung mga containers po, ang pinaka-maikling panahon na nabitin po yan, 8 buwan. Meron po dyan, lumampas na po ng 2 taon Wow. na nasa pier. Pero pag tinignan nyo po, isusumbong ko lang ng konti, pag tinignan nyo po yung websites ng mga deconsolidators at consolidators, nakalagay po doon, pending in BOC. Kaya sa amin po nagagalit yung mga... Akala nila kayo OFW. nag-iipit. Tama, oo. Oo, hanggang ngayon po, may mga, alam nyo na, bashers kami dyan. Pero okay Galit lang sa po yun. customs. Ang importante lang naman, wag na po sila doon magpadala para di maulit yan. Yung ganyang problema po nila. At problema rin po yan ng pamahalaan natin po siyempre. So Commissioner, ito malaki ng problema nga itong pagdi-deliver ng 130,000 balikbayan boxes. Ang tanong ko, over a period of 2 years, marami po dyan, baka iba na yung address o hindi na sila doon nakatira. So ano yun, ibabalik na naman ho ba sa inyo? Ano yung magiging proseso kung sakali man, ito yung mga balikbayan boxes na wala nang tatanggap, hindi na nakatira doon, or what happens then after? Sigurado po yan. Yes. Marami na po kami natanggap na feedback. Ganito po, kasi nationwide po ito, kung may mga nakikinig na mga pamilya po ng OFWs na lumipat na nga ng kanilang address, puntahan po nila yung website namin sa pamamagitan po nung isumbong sa commissioner kasi na-inspire po kami nung isumbong sa Pangulo. So kinopya po namin yan, gumawa kami ng isumbong sa commissioner. Gamitin na po nila yan na vehikulo o platform. I-type na lang po nila dyan, puntahan po nila yan, sabihin po nila yung pagbabago ng address nila para naman po makapag-react po kami. Pero importante po ito, kung lumipat man sila ng address at hindi sila or doon pa rin sila sa dati nilang address, wala ho silang dapat bayaran. Importante po yan. Libre po yan kasi may mga nagte-text na po sa ilang mga OFWs, may naniningil. Kasi naman talagang maraming nagsasamantala po sa mga ganyang mga problema po.